Sa update sa patuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, wasak ang isang F-16 ng Ukraine matapos bigong maiwasan ng piloto nito ang tatlong air defense system ng Russia sa isinagawang combat mission nito. Pero 30 sundalong Ruso naman ang natodas at nahuli ang 14 kabilang ang 3 opisyal sa bakbakan ng Russia at Ukraine Special Operation Unit. At sa Middle East naman, ang Israeli Navy ay nagpakawalan ng missiles at tinarget ang mga kalabang Hamas sa Gaza. Iginawad ni Ukrainian President Zelensky ang The Golden Star o titulong bayani ng Ukraine sa nasawing piloto ng F-16 fighter jets na si Pablo Ivanov para sa personal nitong katapangan at kabayanihan sa pagtatanggol sa soberanya ng Estado at integridad ng teritoryo ng Ukraine. Ang 26 na taong gulang na si Pablo Ivanov ay nasawi habang nagsasagawa umano ng isang combat mission sakay ng F-16 fighter jets nito. Nasawi siya dahil nabigo umano itong iwasan ang 3 air defense system ng Russia. Si Ivanov ay dating humahawak ng Su-25 na isang ground attack fighter jets at nagsimula itong humawak ng high-tech multi-role fighter jets na karaang taon lamang. Ang misyon ni Ivanov, bagamat hindi ganap na detalyado, ay malamang nakasama umano ang pagsuporta nito sa mga puwersang panlupa ng Ukraine o pagharang sa mga banta mula sa himpapawid ng Russia. Ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine ay sumandal ng husto sa mga F-16 fighter jets upang kontrahin ang mga cross missiles at drone ng Russia. Gayon din ang pag-atake sa mga target sa mga pinagtatalunang lugar tulad ng Sami Oblast malapit sa hangganan ng Russia. Samantala nahuli naman ng unit ng Special Operation Forces ng Ukrainian Armed Forces ang 14 na sundalong Ruso kabilang ang 3 opisyal sa teritoryo ng Kursk Oblast sa Russia. Matinding sago pa anumano ang naganap at tumagal ng ilang oras ang bakbakan hanggang sa tinalo nila ang puwersa ng Russia na nagresulta ng pagkatodas ng 30 sundalo ng Ruso. Ang mga militar kasi ng Ukraine ngayon ay gumagamit na ng mga thermal optic o heat-seeking upang mabilis na makita ang mga kalabang Ruso. At sa update naman sa patuloy na giyera sa pagitan ng Israel kontra Hamas, ipinakita naman ng Israeli Navy ang kanilang pag-atake sa Gaza gamit ang kanilang naval warship. Pinalawak din ng IDF ang mga operasyon sa lupa sa hilagang Gaza Strip at layong palawakin ang kontrol sa lugar hanggang makuha ang buong Gaza kung hindi ibabalik ng Hamas ang mga hostage. Patuloy na kumikilos ang puwersa ng IDF laban sa mga teroristang organisasyon sa Gaza Strip kung saan natodas nila ang isa umano sa pinakamahusay na sniper ng grupong Hamas. Hirap pa rin umano ang IDF na matodas kaagad ang mga Hamas dahil hindi ito nakikipagsabayan sa harapang bakbakan. Tulad ng dati ay istilong ambush pa rin umano ang ginagawa ng Hamas. Babarilin ng mga IDF sabay magtatago sa mga gusali at tunnel o di kaya'y magtanim ng mga pampasabog sa posibleng daanan ng mga IDF. Samantala, ang mga Air Force naman ng Israel at Qatar ay magkasamang lumipad sa himpapawid upang magsagawa ng mga magkasanib na pagsasanay, magpalitan ng mga kaalaman tungkol sa mga tactics at maneuver. Habang ang ilang Israeli Air Force naman ay tumungo naman sa Greece upang magsagawa din ng pagsasanay kabilang ang mga pakikipaglaban sa himpapawid at pag-atake sa mga kalaban kung saan ang Israel ay mahusay pagdating sa mga ganyan. At yan lang muna ang bagong update natin ngayon mga kabayan. Happy weekend po sa inyong lahat.